Pakinggan ninyo ito. Mga kababayan, sanay na po tayo sa ating bansa na kapag ikaw ay sangay ng gobyerno, may posisyon sa gobyerno, o di kaya malaki ang kaso mo, anong idadahilan, mga kababayan? Katulad kay Gloria Arroyo. Nung naalala ninyo si Gloria na naging presidente ng ating bansa at naging vice president ng ating bansa na ngayon ay congresswoman, nung kinasuhan siyang plunder, anong ginawa? Nilagyan ng bracket ang leeg. Diya, kita nyo? Noong si Gloria Arroyo kinasuhan ng plunder, nilagyan ng bracket yung leeg. Sabi may sakit daw sa leeg. Inoperahan ang leeg, nagkasakit. Tapos yung sasakyan nila na limousine, napalitan ng wheelchair. Yeah? Tapos Ma'am Lady Dior, nung naging presidente si Digong, binigyan ng pardon si Gloria, nakalaya, tinanggal ang wheelchair. Ngayon mga kababayan, may napanood akong balita. Si Sara Diskaya, ang sabi ng kanyang abogado, yun daw mga binitawang salita ni Sara Diskaya sa Senado, nalito lang daw. Nalito. Ramdam ko mga kababayan na parang gagawin ni Sara Diskaya magsakit-sakitan. Hindi na bago yan. O di kaya magbabaliw-baliwan. Nako, eto mga kababayan. Eto, panoorin ninyo. Billionaire News. Ramdam ko ito. Biglang kumambyo ang kampo ni Sara Diskaya matapos niyang aminin sa Senado na may pagkakataong naglalaban-laban sa isang bidding ang siyam niyang kumpanya. Paliwanag ng kontratista na wala lang daw siya sa focus. May Agenda Weekend Report si Hannah. Inamin niya na nagbibiding-biding daw yung siyam niyang kumpanya na kahit sino doon matanggap sa kanya pa rin. Inamin niya. Ngayon mga kababayan, binawi. Binawi ng abogado ni Sara Diskaya na wala lang daw sa katinuan. Bakit? Stress, wala sa focus, at kumbaga parang nahihilo. Ayan na. Sabi ko sa inyo mga kababayan, mauuwi ito sa sakit-sakitan para hindi makulong. Mauuwi ito sa psychiatrist, baliw-baliwan nito maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ngayon sasabihin, stress. Hindi, nawala sa focus, nalilito, sumakit ang ulo. Tapos kapag pagipit na ng pagipit, sasabihin may sakit. Nako. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sasabihin may trililing para hindi makulong. Pakinggan ninyo. Mix up si Ma'am nalito na rin siya dahil sa pagod, stress, puyat. First time niyang opera ng gano'n. Alam mo naman si Ma'am, hindi naman siya sanay sa ganyan. Nalito lang daw si Sara Diskaya sa naging biglaang pag-amin nito na naglalaban-laban ng mga kumpanya niya sa isang bidding. Ayon yan sa kanyang legal counsel. Ginisa kasi siya ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing habang iniimbestigahan ng mga anomalya sa flood control projects. Ma'am Linsudo, salamat po, ma'am. 9 construction firms ang kontrolado ng kanyang pamilya. Nasa 31 billion pesos umano ang nalikom na halaga ng flood control projects ng mga korporasyon na yon, ayon sa PCIJ. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay, yung nga. ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan naglalaban-laban yun siya. Yes po. So inamin niya, that is not a legitimate bidding. Nawala lang daw sa focus si Diskaya habang tinatanong ni Estrada. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Pero Ngayon, sasabihin ng abogado, nalito, wala sa focus kasi puyat, stress. Pero yung pagnakaw ninyo sa pera namin, sa mga tax namin, hindi kayo nalito, hindi kayo naloko. Nakabili nga kayo ng halos 80 or 80 ka mga luxury cars. Hindi nga kayo nahihilo kung magkano ang presyo nun. Alala pa nga niya kung magkano ang price bawat isa Tapos sa pagsagot dun sa bidding-bidding, nahihilo siya, hindi niya alam. Tigilan nyo nga kami. At bago siya umupo dyan sa upuan na yan sa Senado, nag-take oath siya. Lahat ng sinasabi niya, I am Sara Diskaya,
Versus the Republic of the Philippines with the Senate of the Philippines. Lahat ng sasabihin ko, lahat ng bibitawan kong salita, panunumpaan ko, totoo, walang labis, walang kulang. Tapos sasabihin, ikakambyo ng abogado na nai-stress, nahihilo, hindi totoo. 31 billion ang nakuha mo sa siyam na construction firm na iisang address, iisang pangalan, iisang contact number. Nalilito ka, pero yung mga presyo ng mga sports car na tinanong ka, alam mo pa? Yun lang pag bidding-bidding, sabi mo nalito? Di ba? Ma'am Lady Jor? Tapos babawiin nyo ngayon, sabihin nalito? Di ba? Hindi ka nga nalito na, bakit mo ito binili? Kasi gusto ko may payong eh. Hindi ka nga nalito eh. Kung anong sasakyan yung may payong eh. Basta Sara talaga, alam nyo na. Hindi ka nga nalito doon sa, bakit mo binili? Kasi maganda to eh. Bakit? Pagpasok mong ganyan, may lamesa siya, kahit ipatong mo yung baso mo dyan, hindi siya natutumba. Kaya ko siya nabili. Itong isang sasakyan, bakit mo naman binili? Kasi may payong eh. Na-amaze ako sa payong. Putang inang yan. Diba? Pero hindi ka nalito doon. Tapos tinanong ka pa ni Jinggoy Estrada, magkano ang price ng bawat isang sasakyan? Itong Mercedes-Benz mo. Itong mga yung ibang mga sports car mo, mga Volkswagen mo, mga Cadillac, anong tawag dyan, whatsoever. Yung yung Rolls-Royce. Anong tawag doon? Range Rover, ano ba yun? Mga kasasakyan yun. Hindi ko alam yung mga sasakyan na yun kasi hanggang Mustang at Ferrari, Bugatti at lang tayo eh. Mga kababae, hindi ko alam yung pangalan ng sasakyan ha. Alam nga niya yung presyo, bawat isa ito 11,000, ito 10,000, ito 70,000. Ito 70 million. Ito 60 million. Yung isa 15 million, 11 million. Hindi nga siya nalito pag sabi niya sa presyo eh. Tapos ngayon, biglang bawiin. Hindi nga siya nalito nung nagnakaw siya. Kaya kung magkano ang nanakaw niya. Di ba? Wala ka. Tas ngayon, babawiin nyo, nalito lang. Paano yung pag-take out niya? Di ba? Ito pa. Na si Sara ng mga mambabatas dahil sa pabago-bago nitong sagot. Para kay Sara, iba-iba rin naman daw ang humahawak ng mga kumpanya. Kaya lang, mga kamag-anak niya rin ito. Biding-bidingan ang tawag dito ni Senator Erwin Tulfo. Napapaisip si Estrada kung dapat ba siyang i-contempt o detine. Paglilinaw ng kanyang abogado, ready naman na raw ang Alpha and Omega President dumalumuli sa hearing sa Lunes. Katunayan, kasama na si Curly na kanyang asawa. Sa ilalim ng batas, maaaring collusion o sabuatan kapag nag-compete ang mga kumpanyang kontrolado lang ng parehong owner. Pwede rin silang maharap sa criminal prosecution. Sa ngayon, opisyal nang cancelled o revoked ang licenses ng siyam na kumpanya ng tinaguriang King and Queen flood control projects. Kita nyo? Ayan po yung pangalan ng nila Siyam. 9 construction firm owned by the Diskaya. Basahin ko po ha. Baka kasi nagpagawa kayo dito. Yung mga kaibigan natin at mga kababayan natin dyan nagpagawa ng bahay. Baka dito kayo sa mga developer. Number 1, St. Gerald Construction General Contractor and Development Corporation. Number 2, Alpha Omega General Contractor and Development Corporation. Number 3, St. Timothy Construction Corporation. Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Great Pacific Builders and General Contractor Incorporation. YPR General Contractor and Construction Supply Incorporation. Waymaker OPC and Elite General Contractor and Development Corporation. Biruin ninyo, Siam. Tapos ngayon, kung ako, government, magpapatayo ako ng malaking stadium. Tapos syempre, i-invite ko lahat ng mga construction firm ngayon, mga kontraktor. Tapos, bawat siyam na yon may mga representative, pero hindi alam ng presidente na yung palang siyam na magkakatabi na yun, magkakapatid yun. Or di kaya magpipinsan yun.
Pero ang pinakakinuhaan nila ng material, iisa lang, si Diskaya lang. Di ba? Yan. Oo. Wow, Heaven knows. Maraming salamat po, ma'am, sa iyong super chat. Thank you so much po, ma'am. Hi, Sir Ken. Good evening po. Salamat po, ma'am. Wow, Heaven knows. Thank you so much po. Tampino TV, panalong-panalo ang mga kawatan. Kaya nga, alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, sabi nga ni Vice Ganda, alam niyo, mga kababayan, sabi ni Vice Ganda, ganito, ito yung sabi ni Vice, napakaraming Pilipino ang lumalaban ng patas. Pero bakit hirap na hirap? Dahil ginugulangan tayo. Yan ang sabi ni Vice. Napakaraming Pilipino ang lumalaban ng patas. Pero bakit mahirap pa rin? Bakit hindi pa rin umuunlad ang buhay? Kasi ginugulangan tayo eh. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kalapastangan ang ginawa po ngayon nitong mga politician na kasabwat at sangkot dito sa korupsyon ng flood control. Kalapastangan. Totoo yan mga kababayan. Kalapastangan po. Una, bakit? Wala tayong wala tayong takas eh. Bakit? Kung hindi ka magbayad ng tax, makukulong ka. Hindi naman po pwedeng hindi ka iinom. Sa iniinom mo, may tax yun. Hindi naman po pwedeng hindi ka kakain. Sa kinikain mo, may tax yun. Hindi naman po pwedeng hindi ka maligo. Sa ginamit mong pampaligo, pangsabon, panlaba, pangpabango, may tax yun. Hindi naman po pwedeng hindi ka maligo. Sunod, sa ginamit mong gadget, hindi naman po pwedeng bumili ka ng gadget na walang tax. Ano yan, Hong Kong? Hindi naman po pwedeng bumili ka ng load na walang tax. Ano yun, unlimited? Ikaw may-ari ng anak ka ni Pangilinan? Anak ka ni, Chabit Singson? Na hindi ka na magbabayad ng load, libre na? Kahit nga libre yun, may tax pa rin eh. Kaya mga kababayan, kalapastangan po ang ginawa nila sa atin. Ma'am Wow Heavenus, maraming salamat ulit sa yung 500 super sticker. Thank you so much po, ma'am. Kalapastangan. Bakit? Pag hindi ka nagbayad ng tax mo, ikukulong ka, makakasuhan ka. Kapag hindi ka kukain, mamamatay ka. Bawat pagkain may tax, bawat inumin may tax, bawat bilihin may tax. Wala kang takas. Tapos saan mapunta? Nanakawin lang. Diba lumalaban ka ng patas? Kasi bakit? Wala kang kalaban-laban eh. Anong kalaban-laban mo? Hindi naman po pwedeng hindi ka bumili. Lahat ng bilihin may tax. Ultimo nga, kondom may tax eh. Ultimo shampoo, kahit nga candy na white rabbit, may tax yun. Diba? Kalapastangan ang ginawa nitong mga politician sa atin. Ultimo puspuro. Diba? Ma'am Susan Louie, maraming salamat po, ma'am. Sa yung $5 super sticker, thank you so much po. Ginugulangan tayo. Kaya kahit magkakanda bilat-bilat tayo, nagkakandarapa, nagkautin-utin tayo sa pagtrabaho, dugot, pawis, pagod, nagkakapaltos yung kamay mo, nababagsakan ng bato yung paa mo, nasira na yung sapatos mo, nagkatutuli ka na, nagkabugol-bugol ka pagiging call center mo. Nagka-stress ka na sa pagtuturo mo bilang teacher. Napapagod ka na sa pagbabantay mo sa mga masasamang loob bilang pulis. Oy, Ma'am Lina D, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much po. Nagkaka-stress ka na. Hindi mo na alam kung anesthesia ba yung na-inject mo sa operahan mo or sodium glutamate yun. Kasi bakit? Nagtatrabaho ka ng patas eh. Pero bakit hindi ka yumaman? Paano kaya yaman na yung tax na binayad mo na para sana ikakaunlad sa ating bansa para tumaas yung minimum wage, para gumanda ang pamumuhay natin, ninanakaw nitong mga putang inang politician, kasabwat nito yung mga kontraktor. Tandaan ninyo mga kababayan, DPWH pa lang na ahensya ng gobyerno yan, malaki, milyon, trilyon, bilyon, trilyon na ang nawawala. Paano pa yung ibang sangay ng gobyerno? DPWH pa lang yan. Di ba? Ma'am Wendy Ricawa, maraming salamat po sa iyong 200 yen super chat. Di ba? Tandaan ninyo,
Mga kababayan, DPWH pa lang yan. Paano pa yung ibang sangay ng gobyerno? Paano ang DENR? Paano ang Department of Tourism? Paano ang Department of Foreign Affairs? Paano ang Department of Agrarian Reform? Take note mga kababayan, maraming departamento dito sa ating bansa na pinunduhan. I will tell you frankly mga kababayan, walang pera ang gobyerno ng Pilipinas. Bakit? Pera natin yan. Hindi nila pera yan. Kung tutuusin, walang pera ang gobyerno. Pera natin yan, kinukuha nila. Pinaghati-hatian nila, sinasahod nila, na samantalang tayo nagkakandara pa sa pagtatrabaho, ang liit ng sahod, samantalang sila, uupo lang, ang lalaki ng sahod nila, based sa kanilang degree, based sa kanilang, di ba? Based sa kanilang kagalingan, based sa kanilang tagal. Tumataas ng tumataas yung sahod nila, samantalang tayo, na ordinaryong Pilipino na nagpapasahod sa kanila, ang liit ng kinikita natin. Di ba? Yun ang totoo, mga kababayan. Diba? May Department of Health pa. Mamil Alarcon, Miguel of shoutout Ma'am Rose and kay Ma'am Nura Nirida. Sir Michael, hello po. Diba? Kaya napakaraming Pilipino ang lumalaban ng patas, pero bakit hirap na hirap? Dahil ginugulangan tayo. Panggugulang yung ginagawa nila. Take note, ulitin ko mga kababayan, Department of Public Works and Highway pa lang yan or DPWH. Wala pa yung ibang departamento. Paano kung darating pa ang ibang departamento at iniimbestigahan ngayon yan ni Marcos, hindi lang Indonesia ang gagayahin ng Pilipinas. Baka mas worse pa sa nangyari sa Indonesia ang mangyayari sa ating bansa. Take note, DPWH pa lang yan. Wala pang Department of Health, wala pang Department of Tourism, wala pang Department of Foreign Affairs, wala pang Department of DENR, wala pang Department of Kemerut-Keme. Di ba? Isa pa lang na departamento yan. Paano kung madagdagan pa yan? Nandiyan pa ang Department of... ayaw ko na magsalita. Nandyan pa ang Department of Customs, Department of Bureau of Customs. Diyos ko, matindi din ang nakawan dyan. Ma'am Wow Heaven knows, maraming salamat ulit sa yung 250 super sticker. Thank you so much. Nandyan pa ang Bureau of Customs. Di ba? Nandyan pa ang DepEd. Putragis na yan. Kita ninyo. Isang ahensya pa lang, DPWH pa lang, trilyon na ang ninanakaw. Trilyon. Dapat nga yan, mga kababayan, hindi lang DPWH sila mag-focus. Dapat lahat ng departamento ng gobyerno, i-check lahat yan . Totoo yan. Para magkaroon naman trabaho yung Kongreso at Senado. Kaaruba, Miguel of shoutout. Kita ninyo mga kababayan? Kaya yun. Kita nyo si Diskaya. May something talaga magsasakit-sakitan ito at magbabaliw-baliwan. Tignan mo, nagtitake out ka bago ka manumpa at mga sasabihin mo dyan sa Senado. Tapos ngayon biglang bawi. May GSIS pa. Tignan nyo, Sir Lito Braga. Ulitin ko, GSIS. 1 billion pera ng mga miyembro ng GSIS pinampuhunan sa sugal. Kita mo? Ngayon tanungin ko kayo, masama ba ang pagmumura ko? Alin ang mas masama, yung nakawan ka ng trilyon kaysa sa magmura ako na masakit lang sa tainga pero wala namang ninakaw? Mas masakit po yung nakawan ka. Di ba? Tingnan mo. Kahit ulan, kahit may lagnat ka, kahit may trangkaso ka, may ubo, may sipon, may pilay, may sinat, sakit ang ngipin, sakit ang likod, may rayuma, lahat ng sakit meron ka, pero pumapasok ka pa rin sa trabaho kasi kailangan mong mabuhay. Tapos yung binayad mong tax,
Yung binili mong pagkain na may tax, yung ginamit mo sa daily needs mo na may tax, nanakawin lang itong mga putang inang politician. Tapos makikita mo yung mga anak nila. Di ba? Oh, may LTO pa, daming fixer dyan. Di ba? Tapos makikita mo itong mga putang inang politician, yung mga anak nila nakasakay ng private plane. Kumakain, stick, 700,000 ang bill. Bumibili ng bag, 250,000, tapos lalagyan ng barya. May PhilHealth pa. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi lang Indonesia style ang abuti ng Pilipinas kung malaman ng taong bayan kung gaano binaboy nitong mga politician at sangay ng gobyerno ang mga magnanakaw ng pera ng taong bayan. Binababoy tayo. Diba? Maraming salamat po, ma'am. Elizabeth Lorin, sa yung 480 yen super sticker. Thank you so much. Di ba? Yan yung totoo. Kaya wag po kayong magalit. Totoo po yan. Ito yung sunod, mga kababayan. Ito pa. Isa pa ito. Ano naman yan, Ken? Ito na. Actually, mga kababayan,